Yun, magandang araw po. Ang ating pong video ngayon ay ang pagpasok po natin sa trabaho. Yun. Ito po ang ating daily routine vlog na tinatawag, no? At the same time, magkakaroon ka ng reference pagdating ng araw. So, yun. Di ba? Galing mo. Walang minor. Ay nako. Ang oras po natin ngayon ay 8:40 po ng umaga, Huwebes. Ayun, napakainit na po ng panahon, no? Dati naalala ko pagka mga ganitong oras may mga nagbibilad pa ng ng bata, ng sanggol. Ako pala, ngayon nalaan na. Sobrang init na pag binilad mo yung sanggol ng ganitong kainit, nako. Maiihaw po siya, no? Ang gamit po pala natin ngayon ay ang DS500, no? Ito po yung mga pinaka naunang adventure ng bods na i-launch dito sa Pilipinas, no? So sumunod po yung DSX 500. Ayan. Kaparehas po ng top box natin. Mapag-usapan po natin yung top box, no? Nakita ko kasi itong top box ni Sir. Ayun, mapag-usapan lang po natin yung top box, no? Marami po siguro na hindi pa aware o wala lang siguro ganyan, o hindi nila alam, no? Kasi akala nila top box lang, no? Hindi po katulad ng top load po ng sasakyan. Yung po top load ng sasakyan pinaparehistro po yan. So yung sa atin po, since meron tayong top load dun sa sasakyan natin, pag pinarehistro mo yan, yung top load mo, 100 pesos lang po siya, no? Pero kung mahuhuli ka nang hindi nakarehistro yung top load mo, 5,000 po ang huli niyan, no? Kaya kapag renew nyo na yung sasakyan nyo na may top load, be sure na isama nyo na rin po yung top load nyo. 100 pesos lang naman po taunan, o wala pang piso, no? Wala pang piso isang araw, wala pang 50 centavos isang araw, no? Isama nyo na dun sa budget nyo. Hindi nyo naman po mararamdaman yun compare nyo pagka nahuli po kayo tapos ang multa nyo is 5,000. Medyo mabigat-bigat na po yun, no? Sa motor naman po, no, nagsimula po yan nang lumabas yung policy tungkol sa top load. Hindi ko po ako sure, no, pero parang mga 2015 ganyan o pataas, na ang top load po sa motor na ang top box po sa motor ay hindi po binabayaran, libre po yan, no? Hindi katulad po sa sasakyan. Ang motor po ay
libre po ang kanyang top box, hindi na po yan pinaparehistro. But be sure po na ang condition po nito is meron naman. Siyempre, dapat hindi siya yung modified na top box. Alam nyo po yung mga top box na ano, hindi po katulad ng ano pala yan. Yun po yung mga sample, yung mga ginagamit po ng mga riders natin, yung mga nagdi-deliver po natin. Yan, yung mga yun po pinaparehistro po yan. Pero yung katulad po ng mga yan, nasa harapan natin, yung mga box na nabibili po, yung mga yan po kinukonsider po yan na accessories ng motor, no? See to it lang na isa sa mga condition niya is dapat fit na fit po siya sa ating motor, tapos safe na safe po yung pagkaka-install niya, no? Na dapat hindi po siya delikado, kasi pag nalaglag po yan, actually hindi po tayo ma-aksidente. Pag nalaglag yan, makaka-aksidente po tayo. Isipin nyo po, kahit po siguro sasakyan, pagka nasagasaan niya yung box mo, lalo't matibay-tibay, sigurado aksidente po ang aabutin niya. Paano po kung single pa, no? Yan lang naman po yung mga kinukonsider sa mga top box sa motor. Ayan, konting kaalaman lang po, no, regarding sa top box, para yung mga iba po na makakapanood dito, malilinawan po sila regarding sa policy po ng LTO sa top box. Ayun, malapit na po tayo sa ating trabaho. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta. Hanggang sa muli po, salamat.